isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikasyang nakabanata ng aklat ng Joshua kung saan ay ating pag-aaralan kung paano nilinlang ng mga taga Gibeon si Josue. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong katapatan sa amin. Salamat Lord sa bagay na patuloy niyo pong binibigay sa amin Panginoon na nagiging sandata namin, sandigan namin Panginoon upang maging mas matibay kami sa aming buhay mananampalataya. Lord, sa oras na to, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng teachable heart and open our mind, O Lord, ang aming spiritual eyes na makita Panginoon, ang lalim Panginoon ng inyong mga salita Panginoon, kung paano namin ito maiko-connect sa aming pang-araw-araw na buhay, upang maging kalakasan ng aming buhay Kristiyano Panginoon. Salamat Lord, tunay ikaw ay Diyos na maputi at tapat. Sa iyong pinakamataas na papurit pa sa salamat, maging ang aming pagsamba at pagdakila. Sa dakilang pangalan ng aming Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibabaw ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon. Sa dulong hilaga ang mga haring ito ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo at mga Perizeo, ng mga Havita at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Dito makikita natin sa ating mga pagpapatuloy na pagbabasa na hindi lahat ng kaaway ay gumagamit ng isang paraan. Ang iba, lumalaban sila ng harapan. Samantalang ang iba naman ay lumalaban ng palihim. Kaya nga sabi sa atin ng John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating sa iba't ibang paraan. So same din po yan sa ginagawa ng mga kaaway ngayon. Actually, ang kalaban naman natin ngayon hindi ang tao kundi ang masamang ginagawa ng mapanlinlang na si Satan. Kaya nga makikita natin may mga tao na ginagamit na obvious na kalaban sila or against sila sa iyo kasi hayagan yung kanilang pagkukontra, pagbabatikos. Subalit may mga tao din naman na ginagamit ng kaaway na nakangiti, pero hindi naman pala maganda yung agenda nila o yung kanilang motibo laban sa iyo. Kaya hindi lahat ng oposisyon ay lantad, tandaan natin. At ang iba ay nagtatago sa likod ng pakikipagkaibigan. Ayan. Sabi naman sa verse 3 to 6, sabi dito, ngunit na mabalita ng mga taga Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang maninlang si Josue. Nagpadala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asto ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na sandalyas at damit na gulagunanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po galing pa sa malayong lupain. Nais po namin makipagkasundo sa inyo. Ang mga Gibeonita po ay takot sa Diyos ng Israel. Pero hindi sila handang sumunod. Kaya gumamit sila ng panlilinlang. Tandaan natin, may paniniwala pero walang pagsunod. Maraming tao na naniniwala sila pero ayaw nilang sumunod doon sa kanilang paniniwala na yon. Kaya nga sabi sa James chapter 2 verse 19, sabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nakikinig pa. Ayan. So maraming naniniwala pero hindi sumusunod. Makikita natin na may mga tao na natatakot sila sa consequences, yung bunga ng kanilang mga maling desisyon at mga kasalanan, pero hindi sila tunay na nagsisisi, May faith sa isip pero hindi sa puso. So danger po 'yon, kasi hindi sapat ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos kung wala
ang pagpapasakop sa Kanya. Kasi hindi naman lang yung paniniwala yung kailangan dahil ang patunay na ikaw ay totoo na naniniwala sa Panginoon, dapat ay ikaw ay mayroong pagsunod. Verse 7, sabi dito, ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo yung mga taga rito, hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. No, sabi niya doon, hindi sila maaaring makipagtipan. May mga initial na discernment, no, ang Israel, pero hindi ito ipinagpatuloy sa panalangin. Sometimes may nakikita na kaagad tayo parang may mali. Pero dahil nagkukulang tayo sa panalangin, no, at minsan kadalasan ay nangingibabaw yung ating emosyon at hindi na tayo nakikinig doon sa mga palatandaang ipinapakita sa atin ng Panginoon or yung unang bugso sa atin or yung gabay ng Holy Spirit. So kaya po nalilinlang pa rin tayo, no? Kaya nga sabi po ng Matthew chapter 10 verse 16 maging marunong gaya ng ahas. Ayan. So ang ganda po ng sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya yung may kutob ka na pero binaliwala mo pa rin, no? So malaki po ang magiging problema noon. So yung sometimes may red flag na pero tinutuloy pa rin natin, no? Kasi nga hindi tayo firm doon sa panghahawakan natin na ito yung pamantay ng Diyos, no? Ito yung standard ni Lord at hindi ito dapat ibinababa. Ano po? Yung discernment na hindi dinadala sa Diyos ay madaling mapatahimik na emosyon. Yan. Yung may duda ka na, pero dahil nga hindi mo idinulog kay Lord or nagbingi-bingihan ka kasi nga ang isip mo, kuwawa naman, no? Or baka naman hindi, no? So, dun po tayo nalilinlang ng kaaway. So, sabi po sa verse 8, nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay, buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Dito makikita natin, no, ginamit nila ang pangalan ng Diyos para makuha nila yung tiwala ng mga Israelita. No, kaya nga ang sabi nga po ng Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi na Panginoon, Panginoon, 'di ba? Ay sa Panginoon, 'di ba? Kaya talagang tinuturuan tayo na maging matalino po tayo. Kasi may mga gumagamit ng mga Christian words para makalusot sa sitwasyon. May mga gumagamit ng mga ministry language para manipulahin ang mga Kristiyano. So dapat maging aware po tayo doon, no? Hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa Diyos ay nagsasalita mula sa Diyos. So magkaiba po yung nagsasalita ng tungkol sa Panginoon doon sa nagsasalita ng mula sa Panginoon. So magkaiba po yun. Verse 10 sabi dito, nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astaroth. Ay makikita natin dito yung mga selective truth, no? Totoo ang sinabi pero hindi buo. Kaya half-truth is also a lie. Ano po? Kaya talagang sabi nga sa atin ng Genesis chapter 3 verse 1, no? Bahagyang katotohanan ay ang buong panlilinlang, no? Kaya maging maingat tayo mga kapatid kasi again, half-truth sa relasyon or kulang na impormasyon sa disenyo, no? Ay mapanlinlang pa rin yun. So, mali pa rin yun, no? Ito pa rin yung pwedeng makasira at makasakit sa atin ng matindi, no? Ang kaunting katotohanan na may halong kasinungalingan ay mas delikado kaysa sa purong kasinungalingan. Ayan po. So, yan yung ating tatandaan ngayon. Napakahirap po, no? Na magpaninlang at magpadaya. Verse 11, sabi po dito, kaya't isinugo po na kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin, mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin, ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tignan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gulang-gulanit na itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay.
ito tayong mga Kristiyano, no? Minsan, kahit na ang ganda na or ang linaw na ng mensahe sa atin ni Lord, mas maniniwala pa rin tayo sa mga bagay na nakikita natin kaysa yung magtanong tayo sa Panginoon. Ano po, so hindi lang yan sa mga weak Christian or sa mga mabababaw pang Kristiyano, kasi even tayo na mga naglilingkod na sa Panginoon at ginagamit ni Lord ay napapaniwala pa rin tayo ng mga physical evidences na gawa ng kaaway. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, lumakad tayo sa pananampalataya, no? Hindi sa paningin, no? Walk by faith, not by sight. Ano po? Kaya dito makikita natin na dito sa story na to, mas pinaniwalaan nila, no, yung mga physical evidence. Sa atin, mas pinaniniwalaan natin yung mga resume kaysa sa character, yung mga degree na na-earn kaysa sa attitude. Ano po? Kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya, lagi tayo talaga sa prayer pa rin, no? Magbababad para hindi tayo madala ng ating emosyon, no? Ang mata ay madaling malinlang, ngunit ang panalangin ay nagbibigay ng linaw, no? Yan po yung ating magandang makita sa story na to. So sabi sa 14, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Ayan. So hindi kasalanan ang hindi alam. Ang kasalanan ay hindi nagtatanong. Ano po yung sinasabi ng James 1:5 eh? If you are lack wisdom, you should ask God, no? Kasi siya yung nagbibigay generously without criticizing. Ano po? So sometimes nagdedesisyon sa relasyon ng walang panalangin. Ano po? Nagdedesisyon tayo dahil nga sa emotion pa rin tayo nakabase. Sometimes nagdedesisyon sa career ng walang counsel. Ano po? Ang katahimikan ng panalangin ay imbitasyon, no, ng pagkakamali. No, kapag hindi tayo nagpipray, hindi tayo nagbababad sa presence ni Lord, no, yan po nagiging prone tayo sa pagkakamali, no, or sa pagkakasala. So 15, sabi dito, kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. So mga yun din sa kasunduan ng mga pinuno ng Israel. So dito makikita natin, no, isang maling kasunduan pero legal at spiritual yung naging consequence nila. No po. So pag binasa natin yung Ecclesiastes chapter 5 verses 4 to 5, tingnan natin. Sabi dito, no, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pinangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako na hindi tutuparin. So, ibig sabihin, pag tayo inangako sa ating kapwa, no, yan po ay talagang binavalidate ni Lord, no. So, ayan po. Kaya dapat iiwasan natin yung mga maling pangako o yung mga padalos-talos na pakikipagkasundo. Ayan. Ang bibig na nauna sa Diyos ay nagiging bitag sa sarili. Sabi dito, 3 araw pagkatapos pagtibayin ang kasunduan nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi taga roon din sa lupaing iyon. Ayan. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon. Ang mga lungsod ng Gibeon, Sefira, Birot at lungsod ng Jayarim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh at nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring ito. Ayan. So dito makikita natin lumabas yung katotohanan, no? At lagi natin tatandaan yung katotohanan talaga, lumalabas po siya sa huli, no? Ay, pero tiyak. Ano po, no? So dito makikita natin na lumalabas ang totoo sa relasyon, lumalabas ang totoo sa negosyo, hindi sa umpisa, kundi sa hulihan, no? Ang kasinungalingan ay may expiration date, no? Kasi nare-reveal siya, no po? Nare-reveal siya. So, sabi dito sa verse 19, kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang
buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpa naming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay, gagawin natin silang tagapangahoy at taga-igib. Ayan. So dito nakikita natin na po, pinili ng Israel ang katapatan sa Diyos kaysa sila'y kahit sila'y nagkamali. Kasi nga, nangako na sila dun nakipagkasundo na sila sa harapan ng Panginoon. So kahit na nagkamali na sila, no, kahit na talagang meron tong mga consequences, no, pero nakita natin dito na pinanindigan na lang nila yung kanilang pangako sa harapan ng Panginoon, no. Though ito talaga mag-aani pa rin sila ng mga consequence pag nakita po natin sa mga susunod na mga kabanata, no. Sabi dito, panindigan ang salita kahit mahirap. Kasi nga, nangyari na Kung bawa, nagkaroon ka ng maling relasyon, nagbunga ito, hindi ibig sabihin mali, tapos ngayon naintindihan mo na mali is tatakasan mo na yun, no? Hindi, kailangan mo yan pangatawanan, ano po, no? Yung bunga niyan, kasi it's the result of your mistakes and recklessness, ano po. So sabi dito, matutong akuin ang resulta, no? Resulta ng iyong maling ginawa. So nagkamali ka, nagsinungaling ka, ngayon na-reveal. So dapat panindigan mo yun, aminin mo, akuin mo yung sinabi mo, hindi yung magtuturo tayo ng ibang may kasalanan, ano po. Ang integrity ay nasusukat hindi sa tamang simula, kundi sa tamang pagtatapos nito, no? So, kung paano natin pinaninindigan yung kasalanan natin, yung pagkakamali natin, dyan ka pa lang din nila paniniwalaan, okay tong tao na to. Kahit nagkamali siya, pero ang mahalaga is handa siyang harapin, no? O at tindigan yung kanyang pananagutan doon. So, sabi sa 22, pinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nininlang? Bakit ninyo sinabing kayo taga-malayo? Ngayon taga rito pala kayo, sabi niya dyan. And then sabi niya, dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, taga-pangahoy at taga-igib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos ang sa lingkod ninyong si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at likulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo ngay dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Jose ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Dito makikita natin, no, inamin ng mga Gibeonite o ng mga Gibeonita ang kanilang takot, no? Hindi pagsisisi kundi survival, ano po. So talaga dito makikita natin, sometimes takot tayo sa consequences. At pag nangyari yon, dapat repent. Ano po, pagtakot tayo sa parusa, dapat pagbabago ng puso. Hindi yung magmamatigas tayo or tatakasan natin. Kasi kahit anong gawin natin, ibabalik at ibabalik tayo doon, no? Hindi lahat ng pag-amin ay tanda ng pagbabago. Tandaan natin yan. Hindi ibig sabihin na inamin mo is automatically nagbago. No, makikita pa natin yan sa proseso. Kaya kailangan nating maging matalino. 27, subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. Ano po? So dito, ginamit ng Diyos ang maling desisyon para sa kanyang layunin, no? Kaya nga, matatandaan natin, no? Sabi sa Romans 8:28, and all things work together for the good of those who love the Lord, no? Lahat ay nagkakalakip-laki para sa ikabubuti ng mga mahal ng Diyos, no? Ng mga anak ng Diyos. At matatandaan din natin, nangyari din ito sa buhay ni Josue, no? Kaya sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 20, 'di ba? Yung masama na ginawa sa kanya ay ginamit ng Diyos para sa ikaliligtas ng maraming tao. Ano po? Sometimes, no, yung mga pagkakamali natin ay pwedeng maging gawing ministry, no po.
or yung mga sugat mo ay pwedeng gawing testimony. Ano po, ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas. Siya ay nagre-repurpose, no, ng ating pagkakamali, no. So nagkamali na tayo, kaya nga hindi talaga rason na lumayo tayo kay Lord kasi nagkamali tayo or nagkasala tayo sa Kanya. Kasi tandaan natin, kahit ano pa yung napakapangit na epekto ng ating kasalanan, pwede yan gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti, no? Kasi siya lang yung may power. Ano po, kaya talagang makikita po natin na hindi laging option yung paglayo, pag-alis, no, sa paglilingkod or sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kasi kahit gaano pa katindi yung ating kasalanan at yung pagkukulang, yung ating pagkukulang sa Panginoon, ay may kaparaanan pa rin ng Diyos, no, para tayo ay ibalik. Ano po? Kaya dito sa chapter 9, makikita po natin yung paalala na delikado ang desisyong mukhang tama pero walang panalangin kaysa sa desisyong mahirap pero kasama ang Diyos. Ayan, so napakaganda po ng mensahe na ibinigay sa atin ng chapter 9. Kaya sana po ay may natutunan tayo. At muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lamang ang papuri.